Lumipas ang ilang araw, ay unti-unti nang napapanatag ang aking kalooban, nitong nagdaan na araw ay palagi akong binabangungot, mabuti na lang ay nandyan si Mom, at palagi niya akong sinasamahan na matulog. Kamusta, hindi ka na ba binabangungot? Ang hirap niyan, kung ako baka matagal ako makarecover. Sabi ni Lina habang kumakain. Medyo maayos naman na, madalang na lang bang anggotin, dahil palaging nandyan si Mom, at may pinapainom din sa aking gamot ang doktor, tumungo-tango naman ito eh. Nandyan na si Apollo. Oh my, na-miss ko ang babe ko. Maka babe, sabunutin kita dyan. Baka gusto niyong makatikim ng sampal kay Mia. Palihim akong napairap. Napatingin ako kay Lina nang makitang tumatawa ito. Inis ka talaga sa kanya, no? Tukoy nito kay Apollo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kanino talaga ako nakakaramdam ng inis. Hey, kamusta ka? Nagulat ako nang nasa tapat na namin ito, cool na nakapamulsa. Naiilang ako dahil naririnig ko ang iba't iba nilang bulungan. Ayos lang, tumungo naman ito at tinitigan lang ako. Pwede kitang ihatid. Agad kong pinutol ang sasabihin nito. Meron na akong service, okay? Ayon tuloy lumakas ang mga bulungan, naiinis ako dahil ayaw niya pang umalis. At dahil mukhang walang balak ang lalaking ito, kaya inaya ko na si Lina. Tara na, agad kong sinuot ang aking bag, at naglakad na kami paalis. Wow ha, iniwan na lang niya basta si Apollo, kainis. Yeah, feeling maganda. Sure Eret naman, tiningnan ko naman ang itsura ng nagsabi nun, at ngumisi ako. Mukha namang drawing book. Bakit ka kinausap nung lalaking gwapo, tanong nito. Hindi ko kasi sa kanya nasabi. Siya ang tumulong sa akin sa tatlong lalaking nagtangka sa akin, bakas ang gulat sa mukha ni Lina. Oh my God, talaga di ba siya ang nakaaway mo nung Monday? Tumungo na lang ako. Wow, nice ah. Dapat pala ay nagpasalamat ako sa kanya, dahil niligtas niya ang best friend ko. Ngiting sabi nito, wag na, nakapagpasalamat naman na ako sa kanya. Lumipas ang mahabang oras. Ngayon ay tinatahak ko na ang daan papunta ng parking lot, agad ko naman nakita si Manong Ed. Tara na po, ilang minuto ang lumipas ay nakauwi na kami ng bahay. Hi Mom. Anak, gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Makikilala ko na kasi ngayon ang anak ni Alex. Ngiting sabi ni Mom, napakaganda talaga ni Mom, hindi mo akalaing nasa 50s na ito, dahil mukhang bata pa ang mukha at makinis, may kapayatan si Mom, at hindi ganon makulubot ang kanyang balat. Sige po Mom, gusto kong suportahan ang ikakasaya ni Mommy, alam kong hindi mawawala ang pagmamahal niya kay Daddy, kahit pa may bago na itong iniibig. Salamat anak, sige ipinagluto nga pala kita ng merienda, magbihis ka muna roon. Humalik muna ako dito bago umakyat. Habang nagbibihis, ay napansin kong pawala na ang aking mga pasa sa braso. Naalala ko pa nitong nakalipas na araw, halos magkasakit ako sa pagbababad sa tubig, at halos magsugat na rin ang aking balat sa sobrang pagkiskas ko nito, gusto ko kasing maalis ang mga bakas ng mga lalaking iyon. Pagbaba ay narinig ko ang mga tawa nito, alam kong kausap ni Mom si Tito Alex. Napangiti na lang ako, nang makita ang saya sa mukha ni Mommy. Anak, nandito na ang merienda mo, may aayusin lang ako. Opo, thanks Mommy. Umakyat na ito sa kwarto, ako naman ay naupo sa sala at binuksan ang TV, habang nanonood ay kumakain ako. Nang maburing sa pinapanood ko, ay pinalipat-lipat ko ito nang biglang na-stop ko sa channel na car racing, agad bumungad ang pangalan na Apollo. Biglang kumabog ang aking dibdib. Maraming Apollo at bakit kumakabog ang dibdib ko, kainis ka kakapeko tae. Nang ililipat ko na, nang biglang nakita ko ang seryosong mukha ng lalaking nakasuot ng car racing suit, napanganga ako sa taglay nitong angking kagwapuhan, lalong makikita ang matipuno nitong pangangatawan dahil sa suot nito. Mukhang siya ang nanalo. Napatagal na pala ang pagtitig ko sa screen TV, kaya agad ko itong pinatay at humiga sa sofa. At dahil lumilipad na ang isip ko sa lalaking iyon, ay napagdesisyonan kong midlip muna. Nang magising ay agad akong umupo, napatingin ako nang marinig ko ang tunog ng sapatos. Nakita kong si Mommy iyon, na nakaayos na, at mukhang handa nang umalis. O anak, hindi na kita ginising kasi mahimbing ang tulog mo, hindi na kita isasama. Mukhang pagod ka, magpahinga ka na lang dito, nagluto na ako ng pagkain.
No ma'am, sasama po ako, sandali lang po, ngumiti naman ito. Agad akong naligo, ilang minuto lang ay natapos na ako. Nag-blower agad ako, dahil ayokong umalis na basa ang aking buhok. Pinili ko namang damit ay ang spaghetti straps Raffles vintage short dress. Pinarisan ko ito ng Black Hills. Ma'am, nakaayos na po ako, sabi ko habang naglalakad pababa. Wow, my beautiful daughter. Ngumiti ako dito. Salamat po, mommy. Let's go, anak. Paglabas ay nagulat ako, nang may makita akong napakagandang sasakyan na kulay itim. Mommy, kanino po ito? Pinapusan daw tayo ng Tito Alex mo, anak. Tumango naman ako, at pumasok na kami sa sasakyan. Nakakamangha ang ganda nito. Habang nasa biyahe ay naisipan kong tanungin si mom. Mommy, babae po ba ang anak ni Tito Alex? Kahit ganun ay na-excite akong magkaroon ng kapatid, kahit hindi ko kadugo. Lalaki, anak, tumango ako, siguro naman magkakasundo kami kahit papano. Ilang saglit ay nakarating na kami sa napakalaking gate, pagpasok ay halos hindi ko namatikom ang aking bibig sa pagkamangha. Lumabas ang matangkad na lalaki, kahit may edad ay makikita pa rin ang kagwapuhan nito, medyo strikto ang aura ng kanyang mukha. Hi, good evening my beautiful darling, halos mas amid ako sa sarili kong laway nang marinig ko iyon. Hi darling, kasama ko ang aking anak. Lumapit ako at ngumiti ng napakaganda kay Tito Alex, sa totoo lang ngayon ko lang ito nakita. Oh, what a gorgeous lady. Thank you po, I'm Clara. Niece name, I'm Alexander Villamont, you can call me Tito. Ngumiti ako dito at inaya na kaming pumasok sa napakagandang mansion. Napanganga na naman ako nang makita ang lamesang mahaba na puno ng pagkain. Let's sit. My son is not here yet, but we can eat now. Sa gitna nakaupo si Tito, at nasa kanan kami ni Mom. Magsisimula pa lang kaming kumain, nang marinig ko ang pamilyar na boses. Dad, you never said you had a visitors. Inagon ko sana ang aking pag-uwi. Kumakabog ng husto ang aking dibdib. Nasa likuran namin ang nanggagaling na boses ng lalaki, kaya hindi ko pa ito nakikita. Son, come here, ipapakilala kita sa iyong tita Karina, at sa kanyang anak na si Clara. Nang maramdamang papalapit ito, at tinuon ko ang aking paningin sa aking plato, hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Hi Clara, parang malambing ang pagkakasabi nito, kaya dahan-dahan ako umangat ng tingin, at hindi nga ako nagkamali. Apollo, siya ang anak ni Tito Alex, ang anak ni Tito Alex. Agad kong napansing ang suot nito, naka-black leather jacket ito, at puting t-shirt naman ang panloob nitong hapit sa kanyang katawan, dahil bakat ang matipuno nitong dibdib, bad boy look. Staring my body is rude baby. Nalaglag ang hawak kong tinidor nang ibabaw ang ingay nito. Son, this is Karina my fiancé, and you can call her Tita, and her daughter Clara. It's nice to meet you Tita Karina, ngunit sakin pa rin ito nakatingin. And it's my pleasure to meet you again Clara. Nakita ko ang paggulat ni na Mommy at Tito Alex. Really, paano mo nakilala ang aking anak iho? Tanong ni Mom. Sa school tita, ngiti nito. That's great, by the way he's my only son, Apollo Villamont, at nagsimula na kaming kumain, pero ito ako hindi mapakali dahil sa pagtitig nitong lalaki. Kainis pagkain ba ako para ako ang titigan niya magdamag? Tapos na po ako, excuse po, pwede pong makagamit ng comfort room. Hindi ko pinapansin ang paninitig sa ni Apollo. Oo naman hiha, Greta samahan mo si Clara. Yes po sir, sagot ng isang maid. Nang may hatid ako ng maid, ay halos malula ako sa laki ng banyo. Parang pwede ka nang mag-party dito. Nang matapos ay naghugas muna ako ng kamay, paglabas halos matamba ako sa gulat ng bungad sa akin si Apollo. Nakatayo ito sa harapan ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Natawa naman ito. Of course, bahay ko ta. Napahiya naman ako, mali ata ang pagkatanong ko. Ang ibig kong sabihin ay anong ginagawa mo sa tapat ng pinto ng banyo? Nagulat ako nang hinhila ako nito, at isinandal sa pader. Ano bang ginagawa mo? Inis kong sabi. Ngumiti lang ito, nanlaki ang aking mata nang halikan ako nito sa pisngi, pilit ko itong itinulak ngunit sadyang malakas ito. Welcome to my life baby, at bigla na lang umalis. Ano daw? Anong pinagsasabi mong makong ka?
Nandito ako sa garden ng mansyon nila Tito Alex, maayos namang natapos ang aking pagkain kanina, kahit pabuiset na buiset ako sa mukha ni Apollo. Habang naglalakad ay napayakap ako sa sarili, malamig at masarap ang hangin nakakaantok. Nagliwanag naman ang aking mukha, nang makita ang bunga ng mga rosas, napakaganda nito at pulang-pula. Makikita naman ito dahil maliwanag ang kanilang garden. Parang ang sarap tuloy ditong tumira. I mean dito mismo sa garden nila Tito Alex, ang ganda-ganda kasi at malaki, marami ka ring makikitang iba't ibang klase ng mga bulaklak. Baka sipunin ka niyan, pumasok ka na kaya, agad kong nalaman kung kanino ang boses na iyon. Hindi ko rin ipinahalata ang aking pagkagulat. Hindi ko ito nilingon, ay tinuon lang ang pansin sa mga rosas. Kamusta ka naman? Doon na ako napalingon sa kanya. Kung makapagtanong ay parang close kami. Pero maayos naman itong nagtanong ayaw ko naman maging bastos. I'm good, simpleng sagot ko dito. Can I ask ang you? Hindi ko alam pero nakakaramdam talaga ako ng inis, kapag nagsasalita ito, ewan pero nayayabangan lang ako. Okay, sambit ko. Do you have a boyfriend? Nang sulyapan ko ulit ito ay may laman ang mga mata nitong nakatingin sakin, hindi ko napansin na napatagal na pala ang pagtitig ko rito. Baka matuno naman ako niyan, isipan nito na siyang nakapag-penis sakin. Tinaasan ko ito ng kilay at sumagot ng, yes I have a boyfriend. Kita kong ito naman ang natigilan, makikita ang pag-igting ng kanyang panga. No, you're just kidding aren't you? Inirapan ko ito, wala naman talaga akong boyfriend, nasabi ko lang yun dahil sa inis, pero hindi kailangan umamin dito. Bahala ka, akmang maglalakad na ako paalis, nang bigla nitong hinaltak ang aking braso. Ano ba? Natigil ako sa aking pagsigaw, nang makita ang matalim niyang tingin, totoong nakaramdam ako ng takot. Sagutin mo ako ng maayos Clara. Sinagot naman kita ani ko. I know na wala kang boyfriend, kaya huwag mong sasabihin sakin na meron, madiin itong ani, ngunit nagtaka ako na paano naman ito na nalamang wala naman talaga akong boyfriend. Huminga ako ng malalim. Alam mo naman pala bakit nagtatanong ka pa, kakilakilabot naman ang binigay nitong ngiti sakin. Sinusubukan ko lang kung magsasabi ka ng totoo, pero nagsinungaling ka, at dahil hindi ko na makayanan pa ang madilim nitong titig sakin, ay lumakad na ako paalis. Sa totoo lang ang hirap niyang basahin, sa mga kaibigan ko kapag may problema sila ay mabilis kong malaman base sa kanilang mata, kahit paanong saya ang ipakita nila sa akin, ay makikita ko pa rin ang tunay nilang nararamdaman. Hey Clara, rinig ko pang tawag nito, ngunit hindi na ako lumingon pa. Sa sala ako dumiretso, dahil nandoon sila Mom at Tito Alex. Mom, natigil ako sa aking pagtawag, nang makita ko kung gaano sila ka-sweet ni Tito. Biglang pumasok sa aking alaala ang itsura ni Dad, noong mga panahon na palagi ko silang nakikita ni Mom na sobrang sweet, pero ngayon iba na, ang hirap pa din tanggapin. Anak ayos ka lang ba, pukaw sa akin ni Mom, hindi ko napansing nakalapit na pala ito sa akin. Maliit na ngiti ang ibinigay ko dito. Gusto mo na bang umuwi? Hindi na ako nagsinungaling, kaya tumungo ako rito. Ngunit makikita kay Mom ang pag-alinlangan, kaya nginitian ko ito. Mom ayos lang naman po ako, pwedeng ako muna ang uuwi. Agad nitong pinutol ang aking sinasabi. No anak, sabay tayong uuwi ayokong maulit pa sa iyo yon. Tumango lang ako at tumingin kay Tito para magpaalam. Maraming salamat po sa masarap na dinner Tito Alex, makikita naman ang kabaitan nito, kaya alam kong hindi nito sasaktan ang kanyang mommy. Salamat din hiha, ikinagagalak kong makilala ang anak ng aking magiging asawa. Ngumiti lang ako dito at nauna nang lumabas, dahil may pinag-uusapan pa sila ni Mom. Nakatayo lang ako dito sa entrada, dahil ayaw ko munang mauna sa sasakyan, lalo pa at hindi kilala ang driver, ewan pero natutruma talaga ako, kahit wala namang dahilan. Kumakanta ako habang inililibot ang tingin, napakaganda dito, hindi ko talaga akalain na sobrang yaman ng mapapangasawa ng kanyang mommy. Clara, kinilabutan ako nang marinig iyon. Ramdam ko pa ang mainit nitong hininga, na tumatama sa aking batok, at dahil sa gulat ay agad akong napalingon na siyang pinagsisihan ko. Tulala akong nakatingin kay Apollo, habang magkalapat ang aming mga labi.
Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, nanigas ang aking buong katawan, kaya halos hindi ako makagalaw. Napukaw lang ang aking pagtulala, nang biglang gumalaw ang labi nito. Agad akong humiwalay, ngunit hindi ito nagpatalo, agaran ako nitong hinawakan sa batok at sinunggaban ng halik nito. Pilit akong pumiglas ngunit sadyang malakas ito. Binuka ko ang aking labi, para sana kagatin ito nang maunahan ako. Bigla nitong pinasok ang mainit na dila, at ginalugad ang aking bibig. Hindi ko namalayang napapikit ako, at tumugon sa kanyang mainit na halik. Napabulong ako nang kinagat nito ang aking dila, ramdam ko rin na naglalakbay ang kamay nito sa aking bewang pataas sa aking chest, nang bigla kong marinig ang pagbukas ng pinto, agad ko itong tinulak at tumalikod. Parang lalabas na ang aking puso sa sobrang pagkabog nito. O anak, iho nandito ka pala. Kamusta naman kayo ng aking anak? Rinig kong sabi ni Mommy, napapikit ako, pilit kong umayos ang aking paghinga. Pasimple kong pinunasan ang aking basang labi, at dahan-daang huminga bago ako humarap sa kanila. Mom, pilit kong ngiti. Pilit ko ring huwag mapadako ang aking tingin kay Apollo, kahit alam kong nakatingin ito sa akin. Maayos naman tita, masarap, nang sabihin niya ito ay doon ko na ito tiningnan ng masama. At may balak pa siyang sabihin. Masarap siyang kasama. Nakangiti ito sa akin, habang nakahawak sa kanyang mga labi. Pasimple ko itong inirapan, at tumingin kila Mom. Palm na darling, salamat sa dinner, I love you. Masayang ani ni Mommy, agad akong nailang dahil nakakapanibago, na iba na ngayon ang sinasabihan nun ni Mom. I love you too darling, mag-iingat kayo sa pag-uwi, palm sa'yo gorgeous lady. Ngumiti lang ako kay Tito Alex. Mauna na kami iho, sambit ni Mom kay Apollo, presko pa din itong nakangiti, kaasar. Take care tita, sayo din my gorgeous little sister, sabay kindat nito sa akin. Nagngingit-ngit na talaga ako sa inis sa lalaking ito, ang kapal niyang halikan ako, bakit ka naman tumugon, ani ng aking isipan. Oh so sweet naman iho. Masaya pang sabi ni Mom. Nang bigla akong may mapagtanto. Shute ka Clara, bakit ka nga ba tumugon, malapit na kayong maging magkapatid, hindi na dapat iyon maulit pa. Clara gusto mong sa labas tayo kumain. Aya ni Iggy, sasagot pa lang ako nang maunahan na ako ni Lina. Sige Tara, masayang sabi nito. Kita ko ang pagkamot sa ulo ni Iggy, kaya palihim akong natawa. E bakit ikaw ang sumagot, si Clara ang inaaya ko. Biglang tumaas ang kilay ni Lina, kaya bago pa silang magbangayan, ay agad na akong nagsalita. Sige Tara na, ani ko at nauna nang maglakad, ilang sandali ay nasisabaya na ako nilang maglakad. Clara ako na ang magdadala ng libro mo, nginitian ko si Iggy. Hindi na, ilalagay ko naman ito sa locker. Maliit akong ngumiti nang makita ang namumula nitong mukha. Tandang nahiya ito. Naglalakad kami sa hallway. Patungo sa aking locker nang makarinig kami ng tilian. Babe Apollo. Agad akong napatigil sa aking paglalakad. Gosh bakit kaya siya nandito? Sino kaya ang pinupuntahan niya? First time niyang pumunta sa building natin. Rinig naming usap-usapan. Ang nagkukumpulang mga kababaihan, ay bigla na lang nahawi ng dumaan si Apollo, agad nagtama ang aming paningin. Ayos ka lang Clara, huwag kang matakot dyan, ako ang bahala, hindi ka na niyan mahahalikan pa. Hindi ko alam pero wala naman akong naintindihan sa sinasabi ni Iggy, masyadong tutok ang atensyon ko kay Apollo, na naglalakad papalapit sa akin. May Clara, ngiting ani nito, kumunat ang aking noo nang marinig ang sinabi nito. Anong sinabi mo? Nagsalubong ang kilay nito, pero hindi pa rin naalis ang ngisi nito sa kanyang labi. Agad akong nag-iwas nang mapadako sa labi nito ang aking tingin. Let's go Clara, agad din akong lumingon dito. What? Simula ngayon ay babantayan na kita. Biglang sumeryoso ang tinig nito, at sabay baling ng masamang tingin kay Iggy. Ano bang pinagsasabi mo? Hey ano bang problema mo? May kasalanan ka pa kay Clara, hinalikan mo siya. Galit na ani ni Iggy, ngunit tinawanan lang ito ni Apollo, tawa na parang nangaasar. Bakit mo ako pinagtatawanan? Bata makipaglaro ka muna doon, at tinapik-tapik pa nito si Iggy, na ngayon ay sobrang pula ng mukha, lalo akong nainas nang marinig ko ang tawa ng mga babae. Anong bata ha?
Atal na sabi ni Iggy. O wag kang iiyak. Asar pa ni Apollo, kaya agad kong hinawakan sa kamay si Iggy. Halika na mga walang kwenta at bastos ang mga tao dito, inis kong sabi at hinhila si Lina at Iggy. Clara, halos magsitayuan ang aking mga balahibo, nang marinig ko ang mabagsik at napakalamig nitong tinig, kahit ang mga babaeng nagtatawanan ay napatigil, makikita ang takot sa kanilang mga mata. Haharap pa lamang ako, nang agad na akong hinhila nito paharap, matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kamay ko, na nakahawak sa kamay ni Iggy. Ayoko sa lahat ang tinatalikuran ako, at kung ayaw mong baliin ko ang kamay ng lalaki na yan, bitiwan mo na yan ngayon din, walang pag-aalinlangan kung binitiwan ang kamay ni Iggy, dahil na rin sa takot na akong naramdaman. Let's go, malamig nitong ani. At agad akong hinhila paalis. Nilingon ko sila Lina at Iggy na bakas ang pag-alala. Tumango lang ako sa mga ito. Nakarating kami sa parking lot, at agad ako nitong pinasakay sa kotse nito. Ano ba? Inis kong sigaw, ngunit ngumiti lang ito sa akin, at sumakay na rin ng sasakyan. Saan mo ba ako dadalhin? At kung makaasta ka kanina ay parang magkakilala na tayo. Hindi pa ba, di ba napakilala na ako ni Dad sa inyo ni Tita Karina? Agad ko na naman naalala ang nangyari sa amin kagabi. At dahil doon ay nagawa kong manahimik, natatakot ako na baka ipaalala pa ng lalaki. Tahimik lang akong nakatingin sa labas. Kahit anong sabihin ko, wala na akong magagawa, dahil nandito na ako kasama ang lalaking ito. Ilang minuto ang lumipas nang makarating kami sa restaurant, mukhang mamahalin dito. Let's go baby, nanlaki ang aking mata sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Kita ko rin na natigilan ito. Let's go, may problema ba dun? Inirapan ko ito at nauna nang pumasok. Ako na rin ang namili kung saan pwesto. Here's the menu. Nang matapos kaming maka-order, ay kinuha ko ang aking telepono, para i-text sila Lina at Iggy. Pwede ba mamaya ka na gumamit ng telepono, mag-usap muna tayo. Inis ko itong binalingan, at pinagpatuloy ang pag-text. Lina, I'm sorry Lina, mamaya ko na lang ipapaliwanag. Ilang sandali ay sunod-sunod ang natanggap kong mensahe galing kay Iggy, maayos ka lang ba Clara? Iggy, nasaan ka? Iggy, saan ka dinala ng lalaking yan? Iggy, please text back Clara. Agad na may sumilay sa aking ngiti. Halatang alalang-alala ito. Magre-reply na sana ako, nang may umagaw sa aking telepono. Ano ba, sisigawan ko sana ito? Nang maalala na nasa restaurant pala kami, masama ko lang itong tinignan. Akin na ang cellphone ko Apollo, madiin kong ani pero ang loko, ay may gana pang ngumiti. Napakasarap sa pandinig, kapag ikaw ang bumabanggit ng aking pangalan. Napatitig naman ako dito. Ibibigay ko sa yuta, kapag tapos na tayong kumain, sumimangot lang ako at tumingin sa paligid. Beautiful, kunot-noo ko naman itong tiningnan. Ano naman kaya ang binubulong nito? Simula ngayon ay sakin ka na sasabay kumain, at ako na rin ang maghahatid sa iyo pauwi. Pasimple ako umirap. Hindi na kailangan dahil may naghahatid sundo na sakin, at hindi na ako bata para magkaroon ng alalay. Kita ko naman ang pagdilim ng mukha nito. Wala ka nang magagawa, dahil si Tita Karina na ang nagsabi, agad akong nagtaka, si Mom. Yes, dahil ayaw na daw ni Titang maulit ang nangyari sa iyo noong nakaraan. Tatanungin ko si Ma'am ani ko. Nang dumating ang pagkain, ay agad ko itong sinimulan para makaalis na. Ilang minuto ang aming itinagal, nakakainis dahil parang binabagalan pa nito. Baka pwedeng pakibilisan, may klase pa ako. Bakit nagmamadali ka, para makasama ang lalaking yun? Ano bang pinagsasabi mo dyan, inis ko? Uminom ito ng tubig, at seryoso akong tinitigan. Ayokong nakikitang may kasama kang lalaki, naiintindihan mo. At nauna na itong lumabas, ako naman ay nanatiling nakaupo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ito umasta.